Yan. Okay, so, try natin 'tong screen record. Ayan, so good evening. Ay, andito pa ba si Carson or ako na lang mag-isa? But anyway, okay, andito sa baba ako. Ayun. Okay, so, welcome sa ating, evening, virtual growth point class or ating devotion. So for now, I'll be leading the devotion and nakapag-meeting naman nung last week na magro-rotation na ulit ng ang magde-devotion ay yung, leaders. So, siyempre yung mga leaders from last year, sila pa rin yung leaders ngayon. Kapag grumaduate sila, kung sino yung assistant leader nila, yun yung, magle-lead, kapag wala na si leader. So, yun yung naging, meeting, last week and, um, i-announce ko na rin na kailangan mag-submit na po ng logo. Ayan, yung mga bagong team. Though nagawa ko na siya, hindi ko naman siya na-send. Natabunan na siguro doon sa pinag-keep ko, but yun nakagawa na ako ng initial groupings. Yun nga based sa announcement natin na leaders and assistant leaders na lang yung mga lady leaders natin and then you will have new set of, members. So, I have already grouped the members that are active, I mean yung mga nagcha-church, na-group ko na sila and then yung mga hindi nagcha-church, yun yung wala pang group, for now. So may mga active sa group chat, may mga hindi na active sa group chat, may mga iba na yung account. So, to help me, really connect with them, ayan, so kailangan talaga yung mga leaders and assistant leaders ay, ma-inform sila na ito yung ka-group mo, kailangan ma-connect mo sila sa atin. So yun, yun yung isa sa mga ano, next month, eh, March, ayan. So yung nag ipo-post ko yung schedule kasi nakapagbotohan na din last week kung sino yung magde-devotion for the first week of March, second week, third week, fourth week, hanggang sixth week. Ayan, so, hanggang sixth week bang March, pero yun, sunod-sunod na siya. So yun, okey, so, let us start our devotion. So yun yung una nating announcement pala before we go later sa ating, main announcement. So, mag-devotion muna tayo. Ayan, so, so let's read. Ayan, kung may Bible kayo o may Bible ka first, then, you could follow me with your eyes and, you could follow as well while reading. So I'll read Proverbs 11:1 to 31. Ayan. So Proverbs 11:1 to 31, I'll be reading. Okay, so a false balance is abomination to the Lord, but a just weight is his delight. Verse 2. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. The righteous of the perfect shall direct his way, but the wicked shall fall by his own wickedness. The righteousness of the upright shall deliver them, but transgressors shall be taken in their own naughtiness. Verse 7. When a wicked man dieth, his expectation shall perish, and the hope of a just man shall perish. Verse 8. The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead. 9. An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but through knowledge shall the just be delivered. When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth, and when the wicked perish, there is shouting. By the blessing of the upright the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked.
He that is void of wisdom despiseth his neighbor, but the man of understanding holdeth his peace. A talebearer revealeth secrets, but he that is of a faithful spirit concealeth the matter. Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. He that is surety for a stranger shall smart for it, and he that hateth suretyship is sure. A gracious woman retaineth honor, and strong men retain riches. The merciful man doeth good to his own soul, but he that is cruel troubleth his own flesh. The wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be a sure reward. As righteousness tendeth to life, so he that pursueth evil pursueth it to his own death. Okay, so nasa ano na ako? 20, chapter 11, verse 20 ng Proverbs. They that are of a froward heart are abomination to the Lord, but such as are upright in their way are his delight. Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished, but the seed of the righteous shall be delivered. As a jewel of gold in a swine's knot, so is a fair woman, which is without discretion. The desire of the righteous is only good, but the expectation of the wicked is wrath. There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. He that withholdeth corn, the people shall curse him, but blessing shall be upon the head of him that selleth it. He that diligently seeketh good procureth favor. He that seeketh mischief, it shall come unto him. He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. He that troubleth his own house shall inherit the wind, and the fool shall be servant to the wise of heart. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise. Behold, the righteous shall be recompensed in the earth, much more the wicked and the sinner. So sabi dito, let's go back to the Proverbs 11, verse 14. Where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Okay, so let's pray. So, dear Lord God, Heavenly Father, bless this devotion that we have. May the words coming out from my mouth be your word. May your name be glorified in our reading, and through the understanding, give us the strength to have wisdom and applying this word of yours in our life. Thank you, Lord, for this time. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so ayan, parang napapaos ako sa lamig, ang lamig. Okay. So, sabi dito, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. So, I don't know if I've already shared sa growth point class if pag if about counsel, kung kanino ako humihingi ng counsel. Actually, I mean, godly counsel po yung pinag-uusapan natin. Okay? Sabihin, we need someone na mapagsasabihan natin, and kapag napagsabihan natin 'to, or nasabi natin sa isang tao or sa isang friend natin, nagkakaroon kayo ng peace of mind. And then once you have heard the advice of the godly counsel, or yung tinatawag mo sabi ng counselor, or yung kinausap mo, it gives peace or clarity, na enlighten ka, luminaw yung mga malalabo, naging ayos yung mga parang bago ka magdesisyon naging malinaw, naging maayos yung decision making mo because you have heard the counsel or kung ano yung sinabi nila.
Eh, so, for me, wala naman akong gano'n pinagsasabihan ng problem. I just pray to God, "Lord, tulungan mo ako." Ayan, tinanggal ko yung lights. Ayan, sabi ko lang, "Lord, help me." Ganyan. 'Pag hindi ko kaya, wala naman ako ibang pagsasabihan. Kasi I know that even my family has problems, even those who are around me have problems. I don't want to add. Though alam ko naman na ang Diyos yung gumawa sa tao. So, ang Diyos lang yung makapagbigay ng tamang solusyon or mas proper decision, right decision na kailangan ko. So, hindi ako ewan ko kung nabanggit ko na ba sa Growth Point Plaza kung kanino ako naghihingi ng advice. But before, may nagsabi sa akin, "Kausapin mo si ganito, ayan, tutulungan ka niya." Parang yun nga idi-disciple ako but, um, seeing the life of that person na parang, bakit gano'n? Ipapa-disciple daw ako sa gano'ng tao pero hindi naman siya laging nagchu-church. Tapos ewan ko lang siguro sa personality, hindi maganda yung personality and then hindi naman ako sumunod kasi I know sa sarili ko na parang itong taong 'to, um, hindi ko kailangan yung help niya para mag-grow ako. So, ever since kapag may mga question ako, napapakinggan ko siya sa preaching, nasasagot siya. So, the best teaching or counsel that I need pala, hindi manggagaling sa tao, kundi manggagaling sa word of God, which is the preaching from the pastor. Um, Mas naging responsible ako sa actions ko because yung Holy Spirit, because I ask God, "Lord, help me. Lord, paano gagawin ko? Dapat ko ba 'tong gawin?" So, I ask Him na, paano yun So, and then kapag gano'n yun ang gano'n gano'n yung question ko in my prayer, siya sa preaching, nasasabi yung verse, naalala ko yung verse na, "Ay eto pala yung ibig sabihin nga pala nung verse ganito." So, magka-come ako sa decision based doon sa naalala kong verse and based doon sa napakinggan kong preaching na buti pala buti pala nakinig ako dun sa preaching. Nasagot yung question ko before, nasasagot yung question ko at marami ng nasagot at nagbigay sa akin yon ng peace of mind kung paano ako mag-deal sa problema, okey. So, minsan may mga kausap ako na they open up, minsan ako din nag-o-open up sa kanila pero shallow lang, ayan, shallow lang. Pero iba din talaga kapag sa Panginoon kasi siya naman yung gumawa sa tao, eh. Siya din yung mag-aalis ng problema sa tao. Siya din yung nagbibigay ng challenges sa tao, sa atin, na alam ng Diyos na kakayanin natin. So, minsan kapag binabalikan 'pag nabasa natin yung verse na 'to, "Where no counsel is, the people fall." Kapag walang nagka-counsel sa atin, lalo na godly counsel. Sabi nga sa preaching, eh, kailangan yung mga counsel natin or yung mga napagsasabihan natin or I mean, napapagsasabihan natin ng problema at nagbibigay sa atin ng advice ng problema, dapat laging galing sa Panginoon. Una, Kristiyano 'yan. Pangalawa, may mga Bible verses 'yan na maibibigay. Pangatlo, mailalapit ka sa Panginoon and then pang-apat, ikaw mo na tama ang Diyos. Tama yung tao na yun dahil sabi yun sa word of God. Sabi ng Diyos sa salita niya, sa Bible, sa word of God na nandito na lahat yung advice na kailangan natin. Andito na yun sa Bible, eh. Hindi hindi naman natin kailangan magbasa ng mga kung ano-anong libro.
okey? Andito na siya, pero kung gusto mo ng mga good books, wala namang problema, gusto niyo ng maraming books na makakatulong sa inyo, wala yung problema. Okey, so sabi nga ng sabi narinig ko pa sa iba, ayoko ng KJV, King James daw, kasi malalim, Old English. Okey, so, meron naman mga ibang translation na, sabi nila na mas madaling intindihin ngayon. Kaya nga sinabing study the Bible or Bible study. Okey, kunyari ikaw nagba-Bible study ka, okey, Bible study. Babasa ka ng Bible, reading the Bible 'yun, okey, hindi 'yun study the Bible. Ang sabi sa'tin, dapat we know God's word. Paano natin malalaman ang God's word? We need to study, okey? Paano mo pag-aaralan yung mga bagay na mabababaw. So, para malaman mo, kailangan mong alamin. I-search mo, 'pag ako may hindi ako naintindihan na words sa Bible, okey? Siyempre ako dati dictionary, ngayon Google na lang. Tas ang dami pang may Tagalog, English, ganyan. So, ang daling mag-study ngayon ng Word of God kasi may technology na. So, if we are given the chance kami nung time namin na, uy, may technology na, may Wi-Fi, mas madaling mag-aral ng salita ng Diyos. Pero nangyayari, maraming distraction, okay? So, maraming sidetrack imbes na mag-aral ng Bible, maglalaro na lang. Imbes na mag-aral ng Word of God, manonood na lang sa Netflix, sa YouTube, sa Bilibili, 'di ba? Pero, um, ako as much as I can, 'yan may phone ako, tinanggal ko yung Netflix dito sa phone ko, kasi hindi ko naman kailangan. Meron akong YouTube, sapat na yun kung may kailangan akong panoodin. Hindi ko naman kailangan ng Bilibili kasi si Abby meron, makikinood na lang ako, ayan. So, as much na yung sidetrack, ayan, tinanggal ko siya dito sa phone ko. Okay, so, um balik tayo dun sa verse na, "Where no counsel is the people fall." Ang tanong, saan ba kumukuha ng counsel yung ibang tao? Yung iba sa mga quotation, ayan, quotes, okey? Pero tanong, godly quotes ba yan? Tama ba yan? Right counsel ba yan? Kasi sabi sa Bible, makakakuha ka lang ng good counsel sa mga anak ng Diyos, mga talagang nag-i-study ng Bible, not only reading. Okay, iba pa yung reading, iba pa yung devotion. When we say devotion, ayan, nagawa ka ng parang journal mo, okay? Nagsusulat ka, nakakakuha ka ng points. So, naiintindihan mo yung binabasa mo, so sinusulat mo siya. That's how you make devotion. How to make devotion? Dapat makikita mo diyan ano ba yung promise ng Panginoon. So, sabi sa verse natin, hindi tayo malalaglag. Okay, malalaglag, hindi literal na mahuhulog ha. Magkakaroon ng distraction or made-destroy yung buhay natin kapag meron tayong right counsel. 'Pag wala tayong counsel, ano sabi, the people fall. Okey, ang nakakalungkot, the people will go to hell kasi hindi nila narinig yung good news. Ayan. So, hi Caitlin. Ayan, so, Kathleen, 'yan. Kathleen, hello, welcome sa ating ano. Ayun, so we are talking about counsel. Humihingi tayo ng advice, kanino? Bakit ka humihingi ng advice? Possible na kasi malungkot ka, kasi may pinagdadaanan kang sobrang bigat na kailangan mo ng masasandalan, wow. Someone to lean on, wow, ayan. Someone to hear me, ayan. So, sabi ko nga kanina na makakatulong una ang Panginoon kasi ako by experience, it helped me and then yung mga na-memorize ko,
'Yan, nakatulong din siya sa akin. Kasi na umuulit siya, paulit-ulit siya, tumatak siya sa isip ko kaya naalala ko. Nagbi-bring 'yun ng comfort kapag, meron problems. Kasi may naalala akong Bible verse. So maganda mag-download kayo ng Bible app, ayan, sa inyong mga cellphone and also dictionary. Kaya 'pag wala kang data at least may dictionary ka. So 'yun yung ginagawa namin, ginagawa ko personally. Ayan, so ngayon, I have blessing. So, siyempre yung blessing na na-receive ko, gagamitin ko sa tama, okey? So, ibig sabihin itong phone na 'to, blessing 'to, gagamitin ko 'to ng tama. Kung ano yung ida-download ko dito, dapat, makakatulong sa akin. Hindi ako magda-download ng may nakita akong parang may napindot siguro ako na games, inerase ko siya agad. May nakita ako napindot ko na app na hindi ko naman dinownload, ano, napindot ko lang siguro na hindi not knowingly, hindi ko intentional, uninstall ko agad kasi hindi ko kailangan, eh. Kung ano yung kailangan ko lang, yun lang yung gagamitin ko sa phone. Ngayon, kayo kung ano yung kailangan niyong gawin as a student, kung may problema kayo, sino bang gumawa sa inyo? Ang Diyos. Kanino kayo lalapit? Una, sa Diyos. Kung pangalawa, may kaibigan ka na sa tingin mo 'to yung itong kaibigan mo is, um, hindi siya bad influence, anak siya ng Diyos, 'pag kinakausap mo siya may natututunan ka sa kanya. Kapag kinakausap mo siya gano'n pala, ang galing mo naman, parang gano'n. In a sense na nasasagot niya yung mga question mo. Okey yun, mga kaibigan na gano'n, pero make sure yan ay mga Christian, okey? Kasi mas mas makakatulong sa inyo yung word of God na galing doon sa taong yon na Kristiyano, anak ng Diyos. So, dapat may alam siya sa word of God, okey? So, walang masamang marami kayong kaibigan. Ang tanong, yang kaibigan mo ba Christian, nagbabasa ng Bible? Oh, kahit hindi yan nagsisimba, pero alam niya yung word of God. Nasa tama siya, hindi siya bad influence kasi yung magulang niya siguro ay, may alam din sa salita ng Diyos, nananalangin, nagpe-pray sila sa bahay. That's why okay siyang kaibigan, okay. So that's good, that's a good, friend that you could have, okay. So, next, ano sabi sa Proverbs 11:14? "Where no counsel is, the people fall." Again, 'pag wala tayong godly counsel, tayo ay malalaglag sa kasalanan or masisira ang ating buhay. Pero sabi dito, "But in the multitude of counselors, there is safety." Paano sabing multitude? Okay, 'pag sinabing multitude po, marami. Sobrang dami, okay. Kasi 'pag sinabing madami, many, okay. 'Pag sinabing multitude, okay, sobrang dami, okay. So, sabihin kailangan natin ng mga kasama, maraming kasama, godly counselors, okay, mga anak ng Diyos, Kristiyano, na magbibigay sa atin ng advice. Or 'pag narinig natin 'yun, okay 'yun, okay 'yung ginawa niyang solusyon sa problema niya. Okay 'yung sinabi doon sa narinig ko sa radyo, puwede ko siyang i-apply sa buhay ko para maging maayos 'yung buhay ko. Okay na okay kung ikaw nakikinig ka ng mga preaching or nito devotion or Bible study. Ako po may sinalihan akong Bible study. So, itong Bible study na 'to, um, lalong lalalim ako sa Panginoon. So, Lord willing maka-graduate, okey. So, pero kung hindi, okey lang, at least I have learned something na about the Bible, the Word of God, para mas maintindihan ko kung ano yung ibig sabihin ng Diyos sa salita niya, which is, not a bad thing, okay.
may sinalihan kang group na makakatulong sa'yo, that is a good thing, okey? Pero sa tingin mo may sinalihan kang group, gaming group, panay mura ng mura, group of your friends sa school na sabi, "Uy, 'wag na tayo pumasok, wala naman si ma'am." Kahit hindi naman alam nila na wala talaga si ma'am, 'wag na daw pumasok, 'di ba? Hindi 'yun good multitude or kasamahan niyo sa school na dapat samahan niyo kasi bad influence sila. Or sabihin natin na, "Uy, mag-ano tayo," eto extreme 'to, pero ewan ko nangyayari. "Uy, mag-ano tayo, mag-addict tayo, mag-inom tayo, marijuana, mag-ano ba, hindi ko, anong tawag dito, magpakalasing." Naku, hindi magandang group 'yun na samahan, okey? Masisira yung katawan mo, sira pa ang buhay mo. Baka hindi kayo maka-graduate kasi sumama ka sa maling kaibigan or hindi naman sobrang pasaway nung kaibigan mo pero bumaba ang grades mo or ang dami mong absent kasi puyat ka dahil ano naggagala kayo ng gabing-gabi ng mga kaibigan mo kaya tendency na late ka sa school o hindi magandang influence yun sa inyo. So be careful, sino yung mga friends na pipiliin niyo ngayon pa lang na high school kayo, hanggang mag-college kayo, hanggang magtrabaho kayo, okey? So, be careful kung sino yung mga ate niyo, mga kuya niyo na sasamahan, mga kaibigan niyo na pipiliin, okey? Lalo na kung kayo ay nagtatrabaho na, be careful on your partners. Pero habang nag-aaral kayo, 'wag muna kayong humanap ng distraction, okey? Imbes na madi-distract ka na, made-distract ka pa, okey? Masisira ka, made-destroy ka. Kasi nga busy ka na sa school, hirap na hirap ka na sa school, magdadagdag ka pa ng ibang tao or sabihin nating boyfriend or ka-MU or ano ba, kausap, ka-chat, ayan. Maghahanap ka pa ng dagdag sakit sa ulo, eh, masakit na sa ulo mag-aral, okey. So, focus muna kayo. Kapag tapos na kayo mag-aral, maganda na yung trabaho niyo, stable na kayo, nakakatulong na kayo sa magulang, okey? Pinag-pray niyo at kayo ay pinag-pray nila, 'yan, puwede na kayong mag-partner pero hangga't hindi pa, 'wag muna. Habang nag-aaral kayo ng high school, ng college, 'wag muna po, okey? Huwag niyong dagdagan yung problema niyo. Okey, so go back to the verse, sabi, "Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety." 'Pag marami kang kasama na Kristiyanong kaibigan, mabuting kaibigan, may takot sa Diyos, nagbabasa ng Bible, alam niya yung tama't mali at pinipili niya yung tama, okey, for sure, okey, nasa safe kang kaibigan, nasa tama ka. You will be in good hands later on, okay? So is it clear what the Bible tells us na dapat meron tayong mga godly counselor or Christian counselors that we could have in our life? Sino-sino po 'yon? Tanong. Okay. Ako number one. Okay, number one ang magka-counsel sa akin, preaching. Okay, so sino ba ginagamit ng Panginoon na nagpe-preach? Mga preachers, pastor, the yung word of God ang pini-preach nila, salita ng Diyos, hindi galing sa Google. I mean hindi galing sa quotes, okay, quotes. Hindi galing sa mga scientist, kundi galing sa Diyos, 'di ba? So, ibig sabihin magandang counsel 'yun, makakatulong sa iyo at sa akin. And it was proven sa akin at my age. Okay, may mga desisyon ako na pinag-pray ko muna, "Lord help me, tama ba 'tong gagawin ko? Ano ba po dapat una kong gawin? Ano po dapat paano ko ba sasabihin? Paano ko siya kakausapin? Paano ko masosolusyunan yung problema ko? Tulungan mo." And then yun nga, may mababasa ako sa Bible na gano'n, na maalala ko, "Ay, oo nga sabi nga sa Bible ganito, ganyan." So, makaka-come up ako sa magandang decision. So, sana kayo din may mga
memorize kayong Bible verse kaya dapat mag-download kayo ng Bible app. King James Version mas maganda kasi kailangan mo talagang i-study yung Bible, okey? Hindi ko po, sina-suggest yung ibang version kasi nag-aral po ako sa Bible school na yung ibang version, ang mga nagsulat, mga bakla, bading, um, mga, ibang relihiyon na kaya sila nagsulat ng Bible para yun yung aralin nila, para paniwalaan ng mga tao nila. Pero dapat ang inaaral nila salita ng Diyos kasi tao lang din sila, eh. Kahit gumawa sila ng maraming translation, okey, pero hindi talaga sila Christian, hindi talaga word of God yun. Binago nila yung salita ng Diyos, mali po yun. Dapat wala kang idadagdag, wala kang ibabawas dito sa salita niya. So, kapag may ibang translation kayong nakita, eto po, there are thousands of Bible translation. So, be careful kung ano yung ginagamit yung Bible and yung ida-download niyo para makatulong sa inyo. 'Pag may hindi kayo naintindihan, mag-download kayo ng dictionary. Kung wala kayong data, ako wala akong data 'pag may WiFi 'di ba, Google. Pero 'pag walang WiFi, walang Google. So, may dictionary akong offline. I am using Merriam-Webster, okay? So, bigyan ko kayo ng ano, si Merriam-Webster, um may games siya, 3 games, pero ma enhance yung vocabulary mo sa loob ng app na yon. So, ano siya, true or false, meron siyang fact, meron siyang, mga words na hindi ko alam pero 'pag naka 1 to 10 items, 'di ba, malaking bagay yun, may natutunan ka for the day. Meron din siyang word of the day. 'Di ba? So, tumataas yung mga vocabulary natin kapag gano'n. So, at least magagamit mo 'yun, 'di ba? So, kayo, kanino ba kayo humihingi ng advice? Kanino ba kayo nagsasabi una ng problema? So, ang aking advice sa inyo, magsabi kayo ng problema muna, una sa Panginoon, okey? Pangalawa sa mga tao na anak ng Diyos or mga Kristiyano. 'Yun talagang sa tingin niyo, ito ay mga ate or kuya niyo na, Bible reader, nagbabasa talaga ng Bible at kaya nila kayong bigyan ng advice na makakatulong sa inyo. Ako, hindi po ako mahilig humingi ng advice sa ibang tao, kaya personally, I don't seek advice from anyone unless it is, they are older than me and they know and and I can rely to them na sila, na alam talaga nila yung sinasabi nila. Ito, they walk the talk, ayan, yung sinasabi nila, okay, they know what they are saying, ginagawa nila, okay. So, talagang maganda yung influence nila. Maganda, sabi ko nga before, si Maxwell, John Maxwell, okay yung mga books niya, okay. So, Christian din naman kasi siya. Si, Howard ba yun? Howard. Maganda rin yung mga books niya, okay. For leadership, for time management. Meron din akong book na, um, nabili sa book sale na mga Christian books, walang problema dun. If you can go to bookstores, magbasa kayo kaysa mag-cellphone, makakatulong yun sa inyo, okay. So, pero maganda basahin niyo pa rin yung Bible niyo, okay. So, may dictionary naman yung ibang Bible, pero mamahaling Bible na yun, may concordance, may guide sa likod, marami, may mapa, ayan. So, yun, makakatulong sa atin yung salita ng Diyos. So, let's pray, okay? So, let's pray to end our devotion. Okay, wait lang. Abi, nalaglag yung kahon! Abi, yung kahon mababasa ng ulan! Abigail!
Okay, so let's pray. Thank you, Kathleen and Kirsten, for joining. Let's pray. Dear Lord God, Heavenly Father, Lord, maraming salamat pa inyo sa inyong buhay. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon na to na meron po kaming time makapag-devotion. Thank you, Lord, sa gadget, sa technology, sa wifi, sa data. I hope, Lord, na naging tulong po itong um, napag-usapan po namin ngayong gabi. And nagkaroon po kami ng guidance ngayong gabi pong ito. Thank you, Lord, at ginagamit niyo po ang bawat isa sa amin na nagpapatuloy po sa inyo. I pray, dear Lord, kung meron po kaming mga mabibigat na problema, tulungan niyo kami, Panginoon, at tulungan niyo rin po kami na maitama yung mga desisyon po namin para maging maayos po ang aming buhay. Bagamat di po kami perfect, but still, thank you, Lord, for giving us the opportunity to live and to improve ourselves. Sorry, Lord, meron po kami nasabi na hindi po maganda naisip, Panginoon, or nagawa. Help us, Lord, to have clear direction sa buhay po namin and mag-grow kami. And Lord, willing, si Kathleen po at si Kirsten ay sila po ay makagraduate with honors or with high honors. Um, Help them, Lord, sa kanilang mga dapat tapusin sa school, sa kanilang mga performance tasks, sa kanilang mga projects, research, assignment, mga editing, mga um, mga OJT po nila, feasibility study na gagawin para po maka-graduate sila. Maipasa po nila yung mga dapat po nila maipasa sa kanilang mga professor, sa kanilang mga teacher. Lord, yung mga young ladies rin po na hindi po namin kasama ngayon, I'm praying for them na sila rin po sana, Lord, ay inyo pong ingatan. At hoping na makasama po sila dito, Lord, sa aming devotion. Thank you, Lord, for this time na meron po kaming pagkakataon na makapag-meet through online. Thank you, Lord, kay Kathleen. I-bless niyo po ang family niya and also her needs para sa kanyang pag-aaral, sa kanilang pamilya. And also Kirsten, Lord, ang kanyang family. I-bless niyo po mightily upang sila po, Panginoon, ay maka-attend muli sa simbahan. Ma-invite po, ma-invite po nila ang kanilang family sa church at mabahagian, Panginoon, ng inyong salita. Tumanggap sila bilang tagapagligtas, na kayo lamang po ang tagapagligtas, Panginoon, at maligtas po sila sa lugar ng impyerno. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na 'to. Thank you, Lord, for this time. And sa mga gagawin pa po namin at tatapusin ngayong gabi, help us, Lord, and give us the strength, the understanding, and the wisdom to finish what we need to do tonight. Thank you, Lord, for the virtual growth point class that we have. In Jesus' name we pray. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, yan. Announcement na tayo, okay? Bago tayo mag-end. Ayan. Malinaw po ba yung signal ko? Okay, thank you, thank you. Okay. So, announcement, ayan. So, our prayer vigil, ayan, approve na siya ni pastor, approve na siya ni Sir Paulo. But we need the waiver. Ginagawa na siya ni Sister Javel, yung waiver na katunayan na kasama kayo namin. Sasama kayo, ay, I mean, nasasama kayo. Ay, napinayagan kayo pala. Ano ba yan? Gutom na ako, sorry. Ayan, napinayagan kayo na sumama sa prayer vigil. Overnight po yon. Ang tanong, saan tayo matutulog? Ayan. Sa Kalamba Outreach. Okay, kung alam niyo po yung Kalamba, meron po tayo dun building, 3 floor po yon, 3 floor yung building doon. Okay, ay mali, oo nga tama, 3 floor yung building, pero isa lang yung building. Sa 3rd floor po tayo matutulog, okay, magpe-pray muna siyempre bago matulog, magkukuwentuhan, okey. So yon. Kailan 'to? Ayan, so na-announce ko na rin naman dati. This will be on March 7, Friday night, 8 o'clock
doon na puwedeng magkita-kita sa saan nga ba 'to, sa may, kung alam niyo po yung bahay ni Rizal, doon yung pinaka tawag dito, kilalang lugar, okey, bago tayo pumunta dun sa Calamba Outreach or kung kami kasi naka-e-bike kami. So, diretso na kami. Ngayon, tricycle lang naman kasi yun, papasok kasi yung Calamba Outreach, doon yung lugar. So, pero kung magkikita-kita, ayun sa Calamba House Museum nila Rizal para pick-upin, 'di ba? So, pick-upin sosyal ng e-bike, gano'n. So, pero 'yun ay sa March 7. 'Yun po ay, if pinayagan kayo ng magulang niyo, kailangan niyo po ng waiver. Ipapamigay ko po yung waiver sa Thursday, tsaka sa Sunday. Ngayon kung pinayagan kayo, kailangan kahit picturan niyo 'yun ta's bigay niyo yung actual sa akin by next Thursday ulit, and bago mag-Friday po kailangan hawak ko na yung hard copy na totoong pinayagan kayo kung makakasama kayo ng overnight prayer vigil, okey po? So, yun po yung announcement natin, yung pinaka-main announcement, prayer vigil gabi. 8 o'clock to 12 o'clock, wow! Puwedeng hanggang 11 o'clock lang ta's matulog na tayo ng 11:30, okey? Ta's gigising tayo ng umagang-umaga, okey? Magjo-jogging tayo doon sa tinatawag nilang bypass, plus magso-soul winning tayo. And then pagbalik natin may devotion tayo, and then a little soul winning clinic, and then magso-soul winning ulit tayo, and may iho-home visit kasi. So ito ay home visitation and soul winning sa umaga. Ang uwian po ay 12 o'clock ng tanghali, okey? Uwian na rin ng tanghali. Ngayon kung kakain tayo ng tanghalian tsaka breakfast, kung may dala kayo, okey 'yan, may dala kayong bigas, may dala kayong itlog, Lucky Me, puwede naman. Kung wala, magdala kayo ng ₱40, 40, ₱40 lang. Sagot na natin yung lunch. Mali, sagot na natin yung breakfast. Yung lunch kanya-kanya na, uuwi na kasi tayo, eh. Pero kung doon pa rin tayo kakain, okey, siyempre magdadagdag kayo ng another 40, oh, 'di ba? So, andun sila Ma'am G Halya, si Faith Halya, ayan. So, si Faith ay crossroad, ayan. So, okey na daw sa mami niya, pero siyempre sabi ko hintayin mo na approve ni pastor tsaka ni Sir Paulo, okey na naman. So yun, tuloy na. Lord willing, buhay pa tayo, ayan. Lord willing, malakas at walang sakit, tuloy yan. And, malamig ang panahon, so sabi po magdala tayo ng tent. Naka-tent tayo 'no, pero may bubong yon. Pero kailangan daw magdala ng tent, tsaka siyempre magdala kayo ng unan, kumot kasi nga 3rd floor yon, malamig. Ngayon pa nga lang nilalamig na ako dito sa labas. Okay, so clear po ba yung announcement ko? Magse-send po ako sa GC ng announcement. Okay. So, tawag dito, ang lamig. Ayun, so para aware na po yung lahat kung ano yung dadalhin nila, kailan yun, may bayad po ba? Yung bayad po ay for the food yun ha, ₱40 sa breakfast. Yung lunch kanya-kanya na, pero kung gusto niyo dun mag-lunch, actually kami baka uwian na kasi, kakain na lang kami sa labas, okey? Kasi uwian na nga tayo ng 12, eh. So, yun, kakain sa labas. No, I mean kasi, after nun may bibisitahin kaming ka-work ni Abby, so bibili na kami ng food sa daan. So, dun na kami kakain ng lunch sa ka-work ni Abigail dati. So yun, hanggang 12 lang tayo or bago mag-12 tapos na tayo, uwian na ng Sabado. So overnight po yun, kailangan may waiver. Pangalawa, approve ng magulang niyo, pinirmahan nila, at pangatlo, ayan, andun kayo, sasama kayo. Okay, so hoping na makasama kayo and yung ibang mga ladies natin, okay? At payagan kayo ng magulang niyo. Kung wala naman conflict sa schedule niyo sa school, puwede kayo humabol, 8 o'clock naman ang start natin sa gabi, kahit mga 9 o'clock kayo dumating or
Siyempre pamasahe niyo po kanya-kanya tayo ng pamasahe, okey. Kung may e-bike kayo, puwede naman, may motor kayo magpahatid, puwede rin. Pero hindi po namin kayang sagutin yung pamasahe, okey. Hindi po kasi kami ano, millionaire. Pag-pray niyo 'pag tayo milyonaryo na, 'di ba? Oh, sunduin niyo ng limousine si Kathleen, si Kirsten nga pakisundo ng chopper, oh, 'di ba? So, pero, ano po muna tayo, ano ba, kanya-kanyang pamasahe, KKP po muna tayo, okey? Kanya-kanyang pamasahe and, kung may dala kayong snack, mga chichirya, okey 'yan. Kung wala naman, okey lang po, God will provide, okey? Pinag-ipunan ko rin po ito. Magdadala din po ako ng food. Okay, so, para may pika-pika tayo. Okay. So, thank you and God bless for joining. Group picture na tayo, triplets. Okay, so can you open your camera? Let's have a group picture to end our devotion, ayan. If nahihiya kayo, okay lang. So, screenshot ko na lang in one, two, wait lang, ano ba 'to? 1, 2. Okay. So, thank you, Kathleen, and thank you, Kirsten, for joining. Let's pray. Let's close in prayer. Sakto 7:58 na, hanggang 8 o'clock lang tayo. Maraming salamat sa pag-join niyo, Kathleen and Kirsten. Let's pray, dear Lord God, Heavenly Father, thank you for this time. Maraming salamat sa kabutihan online po kami, virtual growth point class this evening. Lord bless yung plano po namin sa March 7. Thank you Lord na approve po ni Pastor and ni Sir Paulo. And, hoping po mabigay na po namin ng waiver sa Thursday and sa Sunday para, malaman po kung sino yung makasama at hoping na makasama po sila in person, makapag-overnight prayer vigil, home visitation, soul winning po kami sa darating na March 7 and 8. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for Kathleen and Kirsten. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so thank you so much for joining. God bless everyone. Have a blessed night. Thank you. Goodbye. Bye bye. Thank you, Kathleen. Thank you, Kirsten. Bye.